Ito yung EV na sa taillight pa lang ay busog na yung naka-Brembo yellow fixed caliper. Ito yung sensor na kayang i-detect ng kotse yung mga cars sa paligid maski yung mga tao. Meron siyang 13 pieces camera. Naka-frameless glass all doors na. Hindi ko lang nakita yung ganito kagandang reversing light. And now ka-EV, nandito tayo sa Barangay Magallanes, Makati City, dito sa Allegro Center. So ang dami mga showroom ng mga cars dito sa area na to. At dito matatagpuan natin ang Lele Philippines. So isa ito sa mga nag-i-import ng mga electric cars and dealers na rin dito sa Pilipinas. So guys, nakikita nyo dito sa aking harapan yung Avatar 11. Also known sa ibang bansa, ang banggit nila dito is Avatar 11. Ito yung 730 kilometers range na Avatar 11 na mid-size luxury fastback crossover SUV. Konting trivia lang ka-EV, did you know na ang designer ng BMW na nag-spend sa kanila ng 17 years is also responsible for designing the Avatar EV brand kagaya nitong Avatar 11. At isa pa ka-EV na ang Avatar brand is a collaboration among three major companies. Number one is Changan, renowned in automotive industry. Alam niyo naman na meron silang joint venture ni Ford. So that's why nakilala na rin si Changan. And number two is yung kanyang Harmony OS o yung kanyang system ay developed by Huawei. So alam naman natin pagdating sa techie ay ang Huawei ay isa sa mga leading company o number one. And number three is CATL, one of the leading electric vehicle battery manufacturer sa buong mundo. So ka-EV, let's talk about this EV. Let's go! Well, sa looks ng Avatar 11, very impressive, napakaganda, parang taga-ibang planeta itong sasakyan na ito, no? Mainly because the thin headlight niya and the smooth body shape and unique proportion pagdating sa kanyang exterior. Gustong-gusto ko dito yung boomerang style na DR light na meron siyang isa pang kilay doon sa taas. And ang ganda rin ng kanyang sequential signal light. Sa baba nito, nandun yung kanyang headlamp. And under the hood, meron siyang napakalaking space para sa mga things na pwede nating ilagay dito at magagamit nito kasi napakalalim nitong ating trunk or trunk. Guys, napaka-safe nitong ating EV because meron siyang 3 lidar sensor o ito yung tinatawag na light detection and reading sensor. Ito yung sensor na kayang i-detect ng kotse yung mga cars sa paligid maski yung mga tao na nakapaligid dito. Kaya very safe itong EV na ito. At the side mirror, meron siyang signal light, naka-automatic folding na rin ito and electric adjustable na rin yung kanyang mga mirror. Isa pang napansin ko dito, napakarami niya mga cameras. In brochure, meron siyang 13 pieces camera. Kaya monitor mo na lahat dito sa loob ng sasakyan kasi naka 360 view cameras na ito. And naka-automatic retractable door handles na rin ito na meron siyang courtesy lamp. Maganda rito, naka-frameless glass all doors na, no? Nagandaan ako dun sa willow leaves design ng kanyang silver chrome sa bawat gilid ng window. Guys, sa kanyang panoramic sunroof ay naka-anti-UV na ito kaya hindi masyadong mainit kapag nasa loob ka. Ito yung EV na sa taillight pa lang ay busog na yung ating mga mata at alam mong premium itong EV na ito. Fully LED na rin pala itong strip light na ito. Ang ganda. And dito sa taas, makikita mo yung kanyang high-mounted brake light. And also, makikita mo dito yung logo ng Avatar. And going down at the right, ka-EV, nandun yung badge na 11. Gandang-ganda rin ako sa kanyang reversing light na napakaganda. So, hindi common yung ganito. So, ngayon ko lang nakita yung ganito kagandang reversing light. Guys, naka-electronic tailgate na rin tong EV na meron siyang napakalaking space para dito sa kanyang trunk. If you want to more space pa, pwede nating i-fold down yung kanyang mga upuan doon sa second row kung kailangan pa ng mas malaki pang space.
At dito sa side ka-EB, meron siyang black lining with avatar. Ka-EB, naka two-tone silver and black alloy wheels ito na may size na 265 by 40 R22. So napakalaki ng kanyang gulong. And of course, naka Brembo yellow fixed caliper ito ka-EB. Sa iba, wala niyan. At ang kagandaan nito ka-EB, yung gulong niya naka-Continental premium contacts na. Pagdating sa kanyang suspension kay EV, ay yung kanyang front is double wishbone independent suspension, and pagdating sa kanyang rear suspension is 5-link independent suspension. For the basic parameters of Avatar 11, for the length, 4,880mm, width, 1,970mm, and height is 1,601mm. And sa wheelbase, 2,975mm, and ang curb weight ay 2,240 kg. For the vehicle performance of Avatar 11, ang drive type ito ay single motor, rear-wheel drive, acceleration time, 6.9 seconds, 0 to 100. And the maximum speed is 200 kilometers per hour. So, mabilis na ito ka-EV. For electric motor power, 230 kilowatt. And for the torque is 370 Newton meter. And for the battery type is ternary lithium battery with a capacity of 116 kilowatt hour. And for the top range is 730 kilometers. Napakalayo na nang aabutin mo rito ka-EV. Kaya napakalagang malaman nito yung 0 to 80% niya sa kanyang supercharging ay 35 minutes. But kung 30 to 80% is 25 minutes. So for 0 to 100%, yung regular charging natin is 13.5 per hour. Isa nga pala sa maganda sa Avatar 11 ay paglapit mo pa lang, automatic, ready to use na itong EV na ito. So, ang ganda ng kanyang remote. As you can see kay EV, ito yung kanyang remote. So, napakaganda. Kamukhang-kamukha siya ng logo mismo ng Avatar 11. Tara ka EV, sakyan natin ito. Okay ka EV, ayan, dito tayo sa kanyang interior. Buksan natin ulit ka-EV para pakita ko lang sa inyo kung paano to isara. Pwede rin siyang automatic ka-EV. One click, then nakikita nyo, magsasara na. So, para siyang may vacuum. Then, yung seat ko kanina ay bumabalik. Ito siyang memory seat, no? So, usapan natin yung interior. Dark ang kanyang interior ka-EV, but very elegant, very premium yung dating. Of course, sa bawat ano niya, naka-leather wrap. Halos buong sasakyan nito ka-EV naka-leather wrap na. Hanggang dito, sa gilid, and lahat, hanggang sa likod ka-EV naka-leather wrap na. So, ang combination ng kanyang color is black and brown. Meron siyang light brown chrome dito and dito. Okay? At maski itong kanyang logo dito sa kanyang manubela ng Avatar ay naka-chrome din. So, napaka-premium. Pag-usapan naman natin ka-EV, yung mga function niya rito ka-EV. Itong function niya dito sa driver's side, of course, pinakita ko na kanina sa inyo kung meron siyang automatic door open and close. And of course, meron siyang joystick dito para sa ating side mirror. Dito na nakalagay yung adjuster para sa lumbar support. Magkabila niyan ka-EV, maski dyan sa co-pilot natin, ay nandyan din sa gilid yung adjuster para sa ating upuan. Parang joystick na rin dito ka-EV para dito sa window natin. Pag open, meron ng control lahat dito. So, one touch lang ka-EV. So, meron siyang lock. Kung gusto mo i-lock lahat ng door dito, i-touch mo lang. Makikita mo sa screen kung nakalock na, at yung ating window, pwede mo rin siyang i-lock dito. Dating sa manubela, ang makikita mo dito, yan, of course, naka-leather wrap. Napaka-premium ng dating. Makikita mo nga dito yung logo. Then, dito sa gitna ay naka-leather wrap siya. Makikita mo rin ka-EV dito yung infotainment control and sa cluster panel control. Naka-voice command din dito ka-EV. Mapapansin mo yung cluster panel niya dito ay napakaganda, napaka-visible. Sa center console, ang mapapansin mo dito, meron siyang dalawang dual wireless charger. Okay? Meron siya ditong aircon vent. Actually, ang dami niyang aircon vent. Ito, mga aircon vent yan eh. Maski rito, meron din siya. This one, pwede siyang takpan.
and open. Ito yung cup holder natin, dalawa. So this one ka-EV, ayan, meron siyang utility box o compartment dito na maliit at meron siyang maliit din na side pocket dito. So hindi naman lahat naka-wireless charger na cellphone. So dito ka-EV, meron kang makikita mga USB charging outlet dito at yung kanilang Type-C outlet. Meron din silang 12 volts socket din dito. Ito makikita mo dito, meron siyang parang open area na pwede mong lagyan ng mga bags and all. As you can see ka-EV, naka dark brown color itong ating interior. So ang ganda, naka-combination sa seats. Napakaganda ng ating leather. So, sa may mismong sandalan, makikita mo yung Avatar logo, naka-engrave. And sa sa kanyang upuan, sa stitching niya, napakaganda. And of course, ka-EV, ang pinakamaganda sa mga seats niya, ka-EV, naka-ventilated po itong ating seat dito sa co-driver at sa driver side. Kung nilalamig ka, ka-EV, naka-heated seat din siya. Meron siyang massage. Alright? Itong kanyang visor. Alright, yan, di ba? Very space saver siya. So, maliit lang siya para at least yung panoramic natin ay hindi niya matakpan. Meron din siyang vanity mirror and lights. Okay? At the same time, dito rin sa co-driver ay pares lang sila. Meron din siyang lights at vanity mirror. Touch on and off na ang kanyang mga lights dito, and dito yung kanyang hazard. Ang dami niyang camera, meron din siyang camera dito sa center. Usapan naman natin ka-EV itong kanyang infotainment panel na may size of 15.6 inch. Maski rito ka-EV, meron itong size na 10.25 inch yung kanyang co-driver screen. So ang glove box natin, ang kagandahan, meron siyang pin kung gusto mong gawing safety bolt mo dito sa sasakyan, gusto mo walang gumagalaw at ikaw lang pwede, meron siyang pin dito o password na pwede mong ilagay. Sa lights ka-EV, naka-breathable yung ating ambient light, no? Pwede mo siyang still, mas gusto ko yung gumagalaw, no? Then the brightness, pwede mo i-adjust. So sa driving, okay, meron siyang eco, comfort at sports mode. Meron din siyang custom, depende sa iyo kung ano yung gusto mong gawin or i-customize sa driving habit mo. Actually, ang pinaka gusto ko ka-EV dito sa ating infotainment panel is looks like a cellphone. So, parang ordinaryong cellphone or tablet lang itong ating infotainment panel. So, napakadali niyang gamitin at hindi siya mahirap talagang gamitin o kalikutin. So, kung ano yung display dito, ayan, no, sabay siya doon sa ating small panel para sa co-pilot natin. Mga apps naman in service, ayan, nakikita mo naman dyan. Tingnan natin yung mga apps, okay? Meron nga dito ka-EV, pwede mong i-remove. Kung gusto mong i-remove, tanggalin mo. Pwede, depende sa'yo ka-EV kung ano yung gusto mo lang makita. At isa bang maganda ka-EV, katulad ng Tesla technology, meron siyang Sentry mode. Ito yung namomonitor niya kung meron mga suspicious activity around the vehicle. Diba? Then, pwede kanyang i-notify sa iyong cellphone kasi connected to sa cellphone. Ka-EV, punta naman tayo doon sa likuran. Ka-EV, isa pala sa pinakamagandang features nito, pag may napansin siya o nase-sense siya na babangga yung door, ay hindi siya mag-o-open ng widely. So, ang maganda rito sa likod, actually, ito yung sitting position ko, 5'6" yung height ko, and ito yung aking headroom. Luwag, kasya ang tatlo dito sa likod. Kahit tatlong size ko ka-EV na medyo mataba, ay pwedeng kasyang-kasya dito. So ka-EV, ito yung kanyang likod ng ating driver seat. Meron siyang accent ng bronze lining dito. And dito, meron siyang back pocket. Alright, napakaganda. And itong aircon ka-EV, ito maiikot mo ng buo at pwede mong i-off at i-on. Nasa yan. Siyempre, minsan hindi naman pare-parehas na yung isa naiinitan, yung isa nalalamig. Pwede mong i-off kung nilalamig ka. And of course, dito sa center
seat niya ka-EV. Ito yung armrest. Pwede mo siyang gawing armrest, lagayan dito. Meron kang gustong ipatong, pwede mo ipatong. Ito yung kanyang cup holder. Okay? So, kung gusto mong balik mo lang. And, ayan, di ba? Of course, kay bago ko makalimutan, meron siyang access dito sa gitna para doon sa likuran. Kung may kukunin ka doon sa ating trunk or sa compartment natin dito, maaabot mo siya dito sa ating butas dito sa center ng ating seat. So, the rest, napakaganda. Dito, meron siya ditong handle. So, ka-EV, ito yung kanyang touch lights ng kabilaan. Likod ka-EV, yung iba, hindi na masyado pinapansin, binibigyan pansin tong likod dito. Pero napakaganda ng likod niya. Meron na rin siyang ambient lighting dito. Kahit yung mga tagong parte ay binigyan pansin pa rin nila. May design pa rin. Overall ka-EV, pagdating dito sa center, ay napakaganda. So, napakaluwag, very spacious. Of course, wala siyang panel dito na nakaumbok. So, flat lang siya. Pinaka may enjoy mo talaga dito, yung kanyang panoramic sunroof or starry roof. Umaga, gabi, may enjoy mo yung ating roof. So, kitang-kita mo dito yung outside world. So, yun, ka-EV, makikita mo dito yung ganda ng ating sky. Alright? Para sa color available nitong Avatar 11, meron itong matte gray, matte white, glossy gray, glossy white, aqua, glossy black, and liquid caramel. Depende yan ka-EV sa available na kulay dito sa Pilipinas, but you can request via pre-order sa Lele EV Philippines. So sobrang dami ng safety features ka-EV nito ay sobrang safe na nasakyan itong electric vehicle na ito na Avatar 11. Meron nga itong anti-lock braking system, electronic brake force distribution system, electronic stability program, traction control, brake assist system, hill hold control, hill descent control, dynamic brake function, rollover mitigation system, electronic parking brake, Huawei iTrack, auto hold, meron tong 8 airbags sa loob, and pretension seat belt front row, okay, then the tire pressure monitoring, rear door electronic child seat lock, and anti-theft alarm system, and various interior low speed warning sound. And sa dami ng kanyang intelligent driving assistance system ka-EV, hindi pa natin nabanggit tong driving safety assistant niya, no? Meron itong forward collision warning, automatic emergency brake, GAD automatic emergency braking, emergency lane keeping assist, and lateral obstacle collision prevention, lower speed automatic emergency braking, front cross traffic alert, front cross traffic braking, rear collision warning, rear cross traffic alert, rear cross traffic braking, rear automatic emergency braking, traffic sign recognition, traffic light recognition, traffic sign assist, door opening warning, lane departure warning, blind spot detection, lane keeping assist, adaptive cruise control. Sa dami ng mga intelligent safety features itong EV na ito, halos maubusan ako ng hangin sa kakabanggit ng mga features nitong Avatar 11. Meron nga pala itong available na 4 variant na 630, 580, 730 at 700 kilometers range. Again ka-EV, para sa presyo nitong Avatar 11 730 kilometers range, meron itong price start na 3.85 million pesos. Pagdating sa after sales service nila ka-EV, hindi mo na kailangan pumunta dito sa mismong store nila. Pwede ka nilang puntahan dyan kung saan yung bahay mo, basta within Metro Manila. Ka-EV, kung may mga gusto kang mga ganitong klaseng electric vehicle o gusto mo na mga ganitong klaseng content patungkol sa mga electric vehicle, you can subscribe sa ating YouTube channel at sa ating mga social media platform kagaya ng Facebook, TikTok, and Instagram. Pwede nyo scroll yung ating mga video doon, baka doon mo na makita ang bagay na EV na para sa iyo. And again, ka-EV, I'm Mark from Go EV Vehicle, your electric vehicle channel. Let's go! Are you always stressed about your office printer and always running out of ink? SMRG offering a printer for rent, unlimited ink and no maintenance. Please call our contact number or message us on Facebook page. Thank you.